Ilang araw pa lang siya sa kanyang destino ay napasabak kaagad sa engkwentro. At ang mga nakalaban ng kanyang kinabibilangang pangkat ay mga rebelde na kung ayon sa mga kasamahang matagal nang nakadestino sa lugar. Ang pangkat na ito ay kilala sa taglay nilang bangis sa pakikipaglaban. Ayon sa mga nakaranas ng makipaglaban sa kanila, tila hindi tinatablan ng bala ang katawan ng mga sinaglangit. At sa tuwing magkakaroon ng engkwentro ay nauuna pang sumugod ang mga ito. Nang mga panahong nakasagupa ni Elias ang pangkat, nagkaroon siya ng pagkakataong makita ang mukha ng pinuno ng isang sniper si Elias at kadalasang nakapwesto sa malayo. Kaya naman hindi siya kaagad napapansin ng mga kalaban. Nagkataong maiturok niya ang baril kay Canestor. At sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ng kilabot ang binata. Napansin ng kanilang leader na nanginginig ang kamay ni Elias kaya kaagad niya itong pinuna. Kapwa galing sa presteryosong Philippine Military Academy ang dalawa. At nauna lang matapos ng 1 taon sa kanya ang tinyente. Nagsanay ng sniper course si Elias kaya naitalaga siyang sniper ng pangkat. Sinipat ni Teniente Bello ang sinasabing lalaki ni Elias. Nanlaki ang mga mata nito. Napalingon siya sa binata at kaagad na hinawakan sa ulo upang iyuko. Salip ay muli itong lumabas sa pinagtataguan at inasinta ang kalaban. Silip sa kanyang scope. Laking gulat ng tenyente nang biglang paputukin ng binata ang kanyang hawak na rifle. Dali-dali itong sumilip at nakitang tinamaan ng kalaban. Ngunit sa kasamaang palad ng tignan nito si Canestor, nakita niyang nakatitig ito sa kanilang kinaroroonan. Swerte namang nakapagtago si Elias kaya hindi ito nakita ni Canestor. Ngunit nang tignan niya ang tenyente ay nanginginig na ito at bumubula ang bibig. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Elias. Dali-dali itong lumipat ng pwesto at inasinta si Canestor. Sa pagkakataong ito ay nagawa niyang padaplisan ng bala sa pisngi.